Lumaki ako sa isang baryo na halos yakap ng kagubatan. Hindi kami gaanong napupuntahan ng mga tagalungsod. At kung may dumarating man, madalas sandali lang at agad ding umaalis. Tahimik ang buhay dito. Walang ingay ng sasakyan, walang maliwanag na ilaw sa gabi kundi ang buwan at mga bituin. Para sa karamihan, baka boring ang ganitong lugar. Pero para sa akin, dito ko naramdaman ang tunay na kapayapaan. Lalo na sa ilog na matagal ko nang tinuturing na para bang sarili kong mundo. Araw-araw, tuwing hapon, doon ako pumupunta. Nakasanayan ko na iyon simula pa noong bata ako. Pagkatapos tumulong sa bahay o matapos ang mga simpleng gawain sa bukid, dadaan ako sa makitid na daan papunta sa ilog. Kilala ko na ang bawat liko ng daan, bawat puno na madadaanan ko, at pati na rin ang tunog ng mga dahon kapag hinahaplos ng hangin. Para bang kabisado ko na ang bawat galaw ng lugar na iyon, na para bang walang kahit ano ang kayang magbago roon. Pagdating ko sa ilog, palagi akong humihinga ng malalim. Ibang pakiramdam ng hangin doon, malamig at presko. Ang tubig ay malinaw, at kita mo ang ilalim kahit medyo malalim na. Madalas, dahan-dahan akong bumababa sa tubig. Hinahayaan kong balutin ako ng lamig nito habang unti-unti akong nawawala sa mga iniisip ko. Doon ko nararamdaman na kahit sandali, wala akong iniisip na problema. Ganito ang naging routine ko sa loob ng maraming taon. Walang kakaiba, walang nakakatakot. Hanggang sa isang hapon, may napansin akong hindi ko maipaliwanag. Habang nakababad ako sa tubig, bigla kong naramdaman na parang may nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero parang may mga matang nakatutok sa bawat galaw ko. Nung una, hindi ko yun pinansin. Inisip ko baka may hayop lang sa paligid. Marami naman talagang hayop sa gubat. Mga ibon, unggoy, kung minsan ay mga usa. Kaya hindi ako agad kinabahan. Pero habang tumatagal, hindi nawawala ang pakiramdam na iyon. Kahit igalong ko ang ulo ko o tumingin ako sa paligid, parang may presensya na hindi ko mahanap kung saan nanggagaling. Tinignan ko ang mga puno sa paligid ng ilog. Tahimik ang lahat. Walang kakaibang galaw, walang tao, walang kahit ano na dapat ikatakot. Pero bakit galon? Bakit parang may sumusunod sa akin na tingin? Pinilit kong ipagwalang bahala iyon. Bumalik ako sa pagligo, hinayaan kong dumaloy ang tubig sa aking katawan. Pero kahit anong gawin ko, hindi nawala ang pakiramdam. Para bang may nakamasid, naghihintay, tahimik lang pero nandoon. Maya-maya, bigla akong pumalingon sa isang bahagi ng kagubatan. Hindi ko alam kung bakit doon ako tumingin. Wala naman akong narinig na kakaiba, pero parang may humila sa atensyon ko. Nakatingin lang ako doon, pilit kong hinahanap kung may gumagalaw ba sa likod ng mga puno. Ilang segundo akong nakatitig. Tahimik. Walang nangyari. Hanggang sa naumiling na lang ako at bahagyang napangiti sa sarili. Baka nga guni-guni ko lang. Baka masyado lang akong nadadala ng katahimikan ng lugar. Pero habang paahon na ako sa tubig, may narinig akong napahinang kaluskos. Hindi ito tulad ng normal na tunog ng hangin o hayop. Iba siya. Mas mabigat. Parang may umapak sa tuyong dahon. Nahunto ako. Hindi ako agad lumingon. Para bang may pumipigil sa akin. Para bang may nagsasabi sa loob ko na huwag muna. Pero sa huli, hindi ko napigilan. Dahan-dahan akong lumingon pabalik sa direksyon ng kagubatan. Wala. Walang tao, walang hayop, walang kahit ano. Pero kahit wala akong nakita, lalo akong kinabahan. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi iyon normal. Hindi basta tunog lang iyon ng gubat. May kakaiba. May hindi maipaliwanag. Mabilis kong sinuot ang damit ko at naglakad pa uwi. Sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Hindi ko na tinignan pa kung may tao ba o wala. Ang alam ko lang, gusto ko nang makalayo sa ilog. Pagdating ko sa bahay, sinubukan kong kalimutan ang lahat. Kumain ako, nakipagkwentuhan sa mga kasama ko sa bahay, at nagkunwari na parang walang nangyari.
Pero kahit anong gawin ko, bumabalik pa rin sa isip ko ang pakiramdam na iyon. Hindi iyon ang huling beses na mararamdaman ko iyon. Sa mga sumunod na araw, babalik ako sa ilog. At sa bawat pagbalik ko, mas lalo kong mararamdaman na may nakatingin sa akin. At doon, magsisimula ang mga bagay na hindi ko kailanman inaakalang mangyayari sa buhay ko. Kinabukasan, pilit kong inalis sa isip ko ang nangyari. Sinabi ko sa sarili ko na baka pagod lang ako o nadadala lang ng katahimikan ng gubat. Pero kahit anong pilit kong magpakatatag, may naiwan pa ring bigat sa dibdib ko. Para bang may bahagi sa akin na hindi kumbinsido sa sarili kong paliwanag. Hapon na naman nang mapansin kong kusa akong napapatingin sa daan papunta sa ilog. Parang may humihila sa aking pabalik doon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit gusto ko pa ring pumunta kahit may kaba na akong nararamdaman. Siguro dahil bahagi na iyon ng araw-araw kong buhay o baka dahil gusto kong patunayan sa sarili ko na wala talagang kakaiba. Sa huli, napabuntong hininga na lang ako at naglakad papunta sa ilog. Katulad ng dati, kabisado ko ang bawat hakbang. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang dating pamilyar na daan ay parang may ibang kahulugan na. Mas tahimik, mas mabigat. Kahit ang hangin ay parang may dalang kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Pagdating ko sa ilog, huminto muna ako. Hindi agad ako lumapit sa tubig. Tumingin ako sa paligid, pinakinggan ang bawat tunog. Tahimik, walang kakaiba, walang dahilan para matakot. Pero kahit ganun, hindi pa rin mawala ang pakiramdam na may nakamasid. Dahan-dahan akong bumaba sa tubig. Pinilit kong bumalik sa dati kong ginagawa. Hinayaan kong lamigin ang katawan ko, hinayaan kong mag-relax. Pero kahit nakababad na ako, hindi ko maiwasang tumingin sa paligid. Hindi na ako komportable tulad ng dati. Ilang minuto ang lumipas nang naramdaman ko na naman iyon. Yung pakiramdam na parang may matang nakatutok sa akin. Mas malinaw ngayon, mas mabigat. Para bang hindi na ito basta guni-guni lang. Parang may totoong presensya na naroon. Tahimik lang pero hindi umaalis. Napahinto ako sa paggalaw. Pinakinggan ko ang paligid. Doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko napansin kahapon. May kakaibang ritmo ang kaluskos sa mga dahon. Hindi ito tuloy-tuloy tulad ng hangin. Parang may gumagalaw, humihinto, tapos gagalaw ulit. Dahan-dahan akong lumingon sa direksyon ng mga puno. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan kong makita. Siguro isang hayop o baka tao na nagkataon lang na napadaan. Pero habang nakatingin ako, wala pa rin akong makita. Pero hindi ibig sabihin na wala talaga. Dahil sa bawat segundo na nakatitig ako roon, mas lalo kong nararamdaman ang presensya. Parang may humihinga sa likod ng mga puno. Parang may buhay na hindi nagpapakita pero hindi rin umaalis. Napansin ko rin na parang may mga pagkakataon na tumitigil ang mga tunog sa paligid. Yung mga ibon na kanina ay maingay, biglang tatahimik. Yung agos ng tubig, parang mas lumalakas ang tunog kapag wala ng ibang marinig. At sa gitna ng katahimikan na iyon, nandun pa rin ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Mabilis akong napalingon sa abilang bahagi ng ilog nang may marinig akong bahagyang pag-apak sa tubig. Parang may tumapak sa mababaw na parte, pero hindi ko makita kung ano. Kumabog ang dibdib ko. Hindi ko na alam kung anong iisipin. Tumayo ako sa tubig, handang umalis kung kinakailangan, pero hindi pa rin ako agad gumalaw. May bahagi sa akin na gustong manatili at alamin kung ano talaga ang nangyayari. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang lakas ng loob na iyon. Lumipas ang ilang sandali na tila napakahaba. Wala akong makita, pero hindi nawawala ang pakiramdam. Hanggang sa bigla kong napansin ang isang bagay na hindi ko nakita kahapon. Sa gilid ng kagubatan, sa likod ng isang malaking puno, may bahagyang gumalaw. Hindi ko agad nakita kung ano iyon. Masyado itong mabilis, pero sapat na iyon para tumigil ang paghinga ko sandali.
Hindi ko alam kung anong nakita ko, pero sigurado ako na hindi iyon basta dahon o hayop. May kakaiba sa galaw, may bigat, parang may katawan na nagtangkang magtago. Hindi ko na hinintay pa na makita ulit iyon. Mabilis akong umahon sa tubig at sinuot ang damit ko. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako nagdalawang isip. Tumakbo ako palayo sa ilog. Habang tumatakbo, pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni lang, pero hindi ko na sinubukang lumingon. Ang mahalaga, makalayo ako. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang naramdaman ko, pero isang bagay ang sigurado ako. May kung ano sa ilog. At hindi na iyon basta pakiramdam lang. Hindi ako agad nakatulog ng gabing yun. Kahit nakahiga na ako, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga nangyari sa ilog. Yung kaluskos, yung pakiramdam na may nakatingin, at higit sa lahat, yung sandaling may gumalaw sa likod ng puno. Hindi ko alam kung ano iyon, pero malinaw sa akin na hindi na iyon simpleng guni-guni lang. Kinabukasan, hindi ako pumunta sa ilog. Sa unang pagkakataon, pinili kong umiwas. Sinubukan kong maging abala sa ibang bagay, tumulong sa bahay, maglinis, kahit anong pwedeng gawin para hindi ko maisip ang nangyari. Pero kahit anong pilit kong takasan, parang may humihila pa rin sa akin pabalik doon. Lumipas ang ilang araw na ganun ang ginagawa ko. Iniiwasan ko ang ilog, pero hindi nawawala ang pakiramdam na parang may naiwan akong tanong na kailangan kong sagutin. Hindi ako mapakali. Hindi ako sanay na may hindi ako alam, lalo na sa lugar na matagal ko nang kilala. Hanggang sa isang hapon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinuha ko ang lakas ng loob ko at nagpasya akong bumalik. Pero iba na ang pakay ko ngayon. Hindi na para maligo, kundi para alamin kung ano talaga ang nangyayari. Maingat ang bawat hakbang ko habang papunta sa ilog. Hindi tulad ng dati na kampante ako. Ngayon ay bawat tunog ay pinapansin ko. Ang bawat galaw ng dahon, bawat huni ng ibon, lahat parang may ibig sabihin na. Pero kahit ganon, ipinagpatuloy ko ang paglalakad. Pagdating ko sa ilog, hindi agad ako lumapit sa tubig. Nagtago muna ako sa likod ng isang malaking bato na malapit sa pampang. Doon ako umupo. Tahimik lang, pinipigilan ang paghinga ko para hindi mahalata ang presensya ko. Ang plano ko ay simple. Maghihintay ako. Kung may kung ano man doon, lalabas din iyon. Mabagal ang takbo ng oras habang nakatago ako. Ilang minuto ang lumipas pero parang oras ang pakiramdam ko. Wala akong naririnig kundi ang agos ng tubig at ang hangin na dumadampi sa mga puno. Unti-unti, nagsimula akong magduda kung tama ba ang ginagawa ko. Pero bago pa ako tuluyang mawalan ng pag-asa, may narinig akong kaluskos. Nahigpitan ang kapit ko sa bato. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga ng malalim. Nakinig lang ako. At doon ko ulit narinig yung kakaibang galaw sa mga dahon. Hindi ito tulad ng hangin. May ritmo. May bigat. Dahan-dahan kong iniangat ang ulo ko, sapat lang para makita ang bahagi ng kagubatan sa tapat ng ilog. Pinilit kong ituon ang paningin ko sa likod ng mga puno. At doon ko siya unang malinaw na nakita. Sa likod ng isang malaking puno, may bahagyang nakasilip. Hindi agad buo ang itsura, pero sapat na iyon para mapagtanto ko na hindi iyon tao. May kakaibang hugis ang katawan niya, mas matangkad kaysa karaniwan, at ang pinaka nakakatakot, yung paraan ng pagtayo niya, hindi natural. Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Hindi ako agad gumalaw, para akong naging bato sa kinatatayuan ko. Ang dibdib ko ay mabilis ang tibok, pero ang katawan ko ay hindi sumusunod. Nakatingin lang ako, pilit inuunawa ang nakikita ko. Unti-unti, lumabas pa siya ng kuunti mula sa likod ng puno. Doon ko mas nakita ang anyo niya. Kalahating tao at kalahating hindi ko maipaliwanag. Ang mga paa niya ay hindi katulad ng tao. Mas malaki, mas mabigat, at parang sa isang hayop.
habang ang itaas na bahagi ng katawan niya ay kahawig ng tao, pero may kakaibang aura na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko na kailangan pang mag-isip kung ano siya. Tikbalang. Doon ko naramdaman ng malamig na takot na gumapa sa buong katawan ko. Hindi ito tulad ng simpleng kaba. Iba ito. Mas malalim. Mas totoo. Parang may bahagi ng utak ko na nagsasabing hindi dapat ako naroon. Pero kahit ganon, hindi ako agad tumakbo. Hindi ko alam kung bakit, pero may pumigil sa akin. Sa halip na umatras, lalo akong napako sa kinatatayuan ko. Nakatingin lang ako sa kanya at siya rin ay nakatingin sa direksyon ko. Hindi ko alam kung nakita niya ako, pero may pakiramdam ako na oo. Dahil sa paraan ng pagtayo niya, parang hindi siya nagugulat, hindi siya agresibo, hindi siya gumagalaw ng mabilis, parang sanay na siya na may tao sa paligid, parang matagal na niyang akong pinapanood. Bigla kong naalala ang mga nakaraang araw, yung pakiramdam na may nakatingin, yung mga kaluskos. Lahat iyon, biglang nagkaroon ng sagot. Siya yun. Siya ang nakamasid sa akin sa ilog. Hindi ko na hinintay pang gumalaw siya. Dahan-dahan akong umatras mula sa pinagtataguan ko. Pilit kong pinakakalma ang sarili ko para hindi makagawa ng ingay. Hanggang sa makalayo ako ng sapat, saka ako tumakbo. Hindi ako tumigil hanggang sa makarating ako sa bahay. Pagpasok ko, sumalin ako sa pader. Pilit kong hinahabol ang hininga ko. Nanginginig ang kamay ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita ko. Pero isang bagay na malinaw na sa akin ngayon. Hindi ako nagkakamali. May tikbalang sa ilog. At matagal na niyang akong pinapanood. Hindi na ako mapakali matapos ko siyang makita. Sa bawat galaw ko sa bahay, pakiramdam ko ay may bigat na nakasunod sa akin. Hindi ko na magawang maging normal tulad ng dati. Kahit kausapin ako ng mga kasama ko, parang malayo ang isip ko. Pilit kong inuunawa ang nakita ko. Pero sa bawat pagbalik ng alaala, lalo lang akong naguguluhan. Sa isip ko, dapat matakot ako ng tuluyan at umiwas na sa ilog. Yun ang pinaka-logical na gawin. Yun ang sinasabi ng lahat ng kwento tungkol sa mga nilalang sa gubat. Umiwas, huwag lumapit, huwag magpakita. Pero sa kabila ng takot na nararamdaman ko, may isa pang bagay na unti-unting lumalakas sa loob ko. Tanong, bakit ako? Bakit doon siya sa ilog kung saan ako naliligo araw-araw? Bakit hindi siya nagpapakita ng tuluyan? At kung matagal na niya akong pinapanood, bakit wala siyang ginagawa? Hindi ko mapigilan ng sarili kong isipin na kung gusto niya akong saktan, matagal na niya sana itong nagawa. Ilang beses na akong nag-iisa sa ilog, ilang beses na akong walang kalaban-laban, pero wala siyang ginawa. Nakatingin lang siya, tahimik. Doon nagsimulang mabawasan ng purong takot at mapalitan ng pagdududa. Lumipas ang mga araw na pilit kong iniiwasan ng ilog, pero hindi nawala ang curiosity ko. Sa gabi, madalas akong nakatulala. Iniisip kung ano ang ginagawa niya sa oras na wala ako doon. Nandun pa rin kaya siya? Naghihintay o tuluyan na ba siyang umalis? Isang hapon, habang nakaupo ako sa labas ng bahay, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang hangin, halos walang tunog ang mga ibon, para bang may naghihintay na mangyari. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla kong naalala ang ilog. At bago ko pa mapigilan ng sarili ko, nakatayo na ako at naglalakad papunta roon. Hindi ko iyon plinano, wala akong dalang kahit ano. Hindi rin ako handa, pero parang may nagtutulak sa akin na bumalik. Hindi dahil gusto kong maligo, kundi dahil gusto kong makita kung totoo pa rin ba ang nakita ko. Habang papalapit ako sa ilog, mas lalo akong kinakabahan. Bawat hakbang ko ay parang mas mabigat kaysa dati, pero hindi ako tumigil hanggang sa marating ko ulit ang pamilyar na lugar. Tahimik ang ilog, katulad ng dati. Huminto ako sa gilid, hindi agad lumapit. Pinagmasdan ko ang paligid, pinakinggan ng bawat tunog. Wala pa ring kakaiba, pero sa loob ko, alam kong nandun siya. Dahan-dahan akong umupo sa isang bato malapit sa tubig. Hindi ako bumaba, hindi ako naghubad. Tahimik lang akong nakatingin sa agos ng ilog, pilit kong pinapakalma ang sarili ko.
Ilang minuto ang lumipas nang maramdaman ko ulit iyon. Yung pakiramdam na may nakatingin. Hindi na ito bago sa akin, pero iba na ang epekto ngayon. Hindi na ako agad tumayo, hindi na ako tumakbo. Sa halip, nanatili lang ako sa kinauupuan ko. Dahan-dahan kong ibinabaling ang tingin ko sa direksyon kung saan ko siya unang nakita. Tahimik ang kagubatan, pero sa likod ng isang malaking puno, may bahagyang gumalaw. Hindi ako nagulat. Sa halip, parang inaasahan ko na iyon. Ilang sandali akong nakatingin doon, hindi ko inaalis ang mata ko, at pagkatapos ng ilang segundo, unti-unti siyang lumabas. Dahan-dahan, hindi siya nagmamadali, hindi siya parang umatake, parang gusto lang niyang makita kung paano ako magre-react. Mas malinaw ko na siyang nakita ngayon kaysa dati, mas buo, mas totoo, at sa halip na umatras, nanatili lang ako. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob ko pero hindi ako gumalaw. Nakatingin lang ako sa kanya at siya rin ay nakatingin sa akin. Doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko napansin nung una. Ang mga mata niya. Hindi ito tulad ng inaasahan kong mata ng isang malimaw. Walang galit, walang bangis. Sa halip, parang may kung anong bigat doon. Parang may dalang lungkot na hindi ko maipaliwanag. Parang hindi siya nananakot. Parang siya ang nag-iinat. Napahinga ako ng malalim. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya. Sa sandaling iyon, may parte sa akin na nagsasabing hindi ako dapat matakot. Hindi pa. Hindi siya lumalapit. Hindi siya umaatake. Nakatingin lang siya. Parang naghihintay kung ano ang gagawin ko. At sa unang pagkakataon, hindi ako tumakbo. Sa halip, nanatili lang ako sa kinauupuan ko. Tahimik, pilit inuunawa ang nilalang na nasa harapan ko. Dahil sa kabila ng anyo niyang nakakatakot, may isang bagay akong nararamdaman na hindi ko inaasahan. Hindi purong takot, kundi isang kakaibang pakiramdam na parang may gusto siyang iparating, pero hindi niya magawa. Kinabukasan, maaga pa lang ay ramdam ko na ang bigat sa dibdib ko. Hindi na iyon takot na basta mo lang iiwasan. Iba nang nararamdaman ko ngayon. Para bang may bahagi sa akin na gustong bumalik sa ilog. Hindi para magtago, kundi para harapin kung ano man ang naroon. Hindi ko alam kung tama bang ginagawa ko, pero malinaw sa akin na hindi na ako mapapanatag hanggat hindi ko inuunawa ang lahat. Hindi na ako naghintay ng hapon. Mas maaga akong umalis kaysa dati. Dala ang desisyon na hindi na ako lalapit bilang taong walang alam. Sa bawat hakbang ko papunta sa ilog, pinipilit kong kontrolin ang paghinga ko. Hindi ko na hinahayaang lamunin ako ng takot. Sa halip, pinipilit kong maging malinaw ang isip ko. Pagdating ko sa ilog, hindi ako tumigil sa gilid tulad ng kahapon. Dahan-dahan akong lumapit sa tubig. Pero hindi pa rin ako bumababa. Nakatingin lang ako sa paligid, parang hinihintay ko siyang magpakita. Tahimik. Masyadong tahimik. Ilang minuto ang lumipas na walang nangyayari. Halos magduda na ako kung nandun pa ba siya. Pero habang pinagmamasdan ko ang tubig, unti-unti kong naramdaman ng presensya na matagal ko nang kilala. Nandun siya. Hindi ko pa siya nakikita pero sigurado ako. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako umatras. Sa halip, dahan-dahan akong umupo sa gilid ng ilog. Hinayaan kong maramdaman niya na hindi ako aalis, na handa akong manatili. Lumipas ang ilang sandali bago may gumalaw sa likod ng mga puno. Hindi na ako nagulat. Dahan-dahan siyang lumabas, tulad ng ginawa niya kahapon. Walang pagmamadali. Walang agresyon, para bang sinusukat pa rin niya kung ligtas ba ang sitwasyon. Mas malinaw ko na naman siyang nakita ngayon, at sa bawat segundo na nakatingin ako sa kanya, mas lalo kong nararamdaman na hindi siya basta halimaw na dapat katakutan. May kakaiba sa kanya. Nanatili lang siya sa distansya. Hindi lumalapit pero hindi rin umaalis. At sa unang pagkakataon, hindi ko na siya tinignan bilang isang banta. Huminga ako ng malalim at tumingin diretso sa kanya.
Hindi ko alam kung naririnig niya ako o naiintindihan. Pero sa loob-loob ko, parang gusto kong magsalita. Hindi gamit ang boses, kundi gamit ang intensyon. Hindi kita sasaktan. Hindi ko alam kung bakit iyon ang unang pumasok sa isip ko. Pero ramdam ko na kailangan niyang marinig yun kahit hindi ko sabihin ng malakas. Ilang sandali kaming nagkatitigan. Walang gumagalaw, walang umiimik. Pero sa katahimikan na iyon, parang may nagaganap na pag-uusap na hindi gumagamit ng salita. Dahan-dahan, umupo siya sa lupa. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Doon ko napansin ang isa pang bagay na mas lalo kong ikinagulat. Hindi siya mukhang nagtatago. Hindi siya mukhang nanghuhuli. Parang siyang naghihintay. At hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero naramdaman kong ako ang hinihintay niya. Hindi ako gumalaw mula sa kinauupuan ko. Hinayaan ko lang ang oras na lumipas habang nakatingin kami sa isa't isa. Hindi na ako nanginginig. Hindi na ako kinakabahan tulad ng dati. May natitira pa ring takot, pero hindi na iyon ang nangingibabaw. Unti-unti, ibinaba ko ang tingin ko sandali, saka muling tumingin sa kanya. Sinubukan kong ipakita na hindi ako kalaban. At sa pagkakataong iyon, may nangyari na hindi ko inaasahan. Bahagya siyang lumapit. Isang hakbang. Hindi mabilis, hindi agresibo. Parang sinusukat pa rin niya kung hanggang saan siya pwedeng lumapit. Napahigpit ang hawak ko sa sarili ko, pero hindi ako umatras. Pinili kong manatili, pinili kong huwag tumakbo. Isa pang hakbang. Mas malinaw ko na naman siyang nakikita ngayon at mas ramdam ko ng presensya niya. Pero sa kabila ng itsura niyang dapat katakutan, wala pa rin akong nararamdamang panganib. Sa halip, parang may bigat na bumabalot sa kanya. Parang may dinadala siyang hindi niya mailabas. Huminga ako ng malalim at bahagyang tumanggo. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Siguro dahil gusto kong ipakita na naiintindihan ko siya, kahit hindi ko pa talagang lubos na naiintindihan. Tumigil siya sa paglapit, at doon lang siya nanatili. Hindi na siya lumapit pa pero hindi rin siya umatras. Sa pagitan namin may distansya pa rin, pero sa loob ng sandaling iyon, naramdaman kong may nabago. Hindi na kaming estranghero. Hindi na lang siyang isang nilalang na nakamasid sa akin mula sa dilim. At hindi na rin akong isang tao na basta lang dumadaan sa ilog. Sa tahimik na takpong iyon, may nabuo na hindi ko pa lubos maipaliwanag. Isang koneksyon na hindi ko inaakala. At doon ko natanto na ang pagbabalik ko sa ilog ay hindi na lang dahil sa curiosity, kundi dahil sa isang babay na unti-unti nang nabubuo sa pagitan naming dalawa. Hindi na ako nagulat nang bumalik ako sa ilog kinabukasan at naramdaman ko agad ang presensya niya. Parang naging normal na sa akin ang pakiramdam na yon, na may kasamaan kakaibang katahimikan sa paligid. Hindi na ako nagdalawang isip. Diretso akong umupo sa dati kong pwesto, parang may inaasahang darating. At gaya ng inaasahan ko, ilang sandali pa lang ang lumipas ay lumabas na siya mula sa likod ng mga puno. Mas maaga kaysa dati, mas direkta. Hindi na katulad nung una na tila nagmamasid lang mula sa malayo. Ngayon, parang alam na niya kung saan ako pupwesto at kailan ako darating. Tahimik kaming nagkatitigan. Hindi pa rin siya nagsasalita at ako rin ay walang lakas ng loob na magsalita ng malakas. Pero habang tumatagal ang ganitong mga sandali, mas lalo kong nararamdaman na hindi namin kailangan ng salita para magkaintindihan. May mga pagkakataon na gumagalaw siya ng kaunti, lumilipat ng pwesto, pero hindi siya lumalapit ng sobra. Parang may hangganan siyang sinusunod. At ako rin, hindi ko sinusubukang lapitan siya. Pareho kaming may distansyang pinapahalagahan. Pero sa kabila ng distansyang yon, may unti-unting nagbabago. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng routine ko ang pagpunta sa ilog hindi lang para maligo, kundi para makita siya. Hindi ko na tinatago yun sa sarili ko. Inaamin ko na sa sarili ko na gusto ko siyang makita. Gusto kong malaman kung nandun pa rin siya.
Gusto kong makita ang mga mata niyang puno ng kung anong hindi ko maipaliwanag. At sa bawat araw na nagkikita kami, may napapansin akong kakaiba. Mas nagiging kalmado siya. Hindi na siya laging nakaabang na parang handang tumakas. May mga pagkakataon na umuupo siya sa lupa tulad ng ginagawa ko. Minsan, tumitingin siya sa ilog, hindi lang sa akin. Para bang may mga sandali na nakakalimutan niya ang presensya ko at bumabalik sa sarili niyang mundo. Doon ko unang naisip na hindi lang ako ang nag-oobserba sa kanya. Siya rin ay nag-oobserba sa akin. May mga pagkakataon na habang gumagalaw ako sa tubig, napapansin ko ang bahagyang gumalaw ng ulo niya. Parang sinusundan niya ang bawat kilos ko. Hindi yun nakakatakot. Sa halip, parang may halong pag-uusisa. Parang sinusubukan niyang maintindihan ang ginagawa ko. Isang hapon, nagpa siya akong subukan ng isang bagay na matagal ko nang iniisip. Dahan-dahan akong bumaba sa tubig, hindi inaalis ang tingin ko sa kanya. Hinayaan kong makita niya ang bawat galaw ko. Hindi ako nagmamadali, hindi ako nagtatago. Pagkatapos, dahan-dahan kong sinawsaw ang kamay ko sa tubig at kinuha ang kaunting tubig. Saka ko itong hinayaang tumulo pabalik sa ilog. Simpleng galaw lang, pero napansin kong gumalaw siya. Bahagya siyang umusog, parang mas naging interesado. Hindi siya lumapit pero malinaw na may napansin siya sa ginawa ko. Inulit ko yon, at muli, tumugon siya sa sarili niyang paraan. Bahagya siyang yumuko, parang pinagmamasdan ng tubig. Sa sandaling yon, may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Para kaming dalawang nilalang na magkaibang mundo, pero pareho naming sinusubukang unawain ang isa't isa. Hindi kami nagsasalita pero may nangyayaring komunikasyon. Hindi malinaw, hindi direkta, pero nandoon. Habang tumatagal, napapansin ko rin ang isa pang bagay. Hindi siya basta-basta nawawala kapag dumidilim na. Sa mga unang araw, kapag papalubog na ang araw, nawawala na siya. Pero ngayon, minsan ay nananatili pa siya kahit unti-unting dumidilim ang paligid. Parang ayaw niyang umalis agad. At ako rin, napapansin kong hindi na ako agad umaalis. May mga sandali na pareho kaming nakatingin sa ilog habang unti-unting nawawala ang liwanag. Tahimik, walang salita, pero hindi na awkward. Sa halip, parang may kapayapaan. Sa gitna ng katahimikan, napansin ko ang isa pang bagay na hindi ko inaasahan. May lungkot siya. Hindi ko alam kung saan nanggagaling pero ramdam ko yun sa bawat galaw niya. Sa paraan niyang pagtitig sa malayo, sa paraan niyang pag-upo na parang may iniisip. Parang hindi siya kabilang dito. Parang may hinahanap siya na hindi niya mahanap. At habang mas lalo ko siyang pinagmamasdan, mas lalo kong nararamdaman na hindi lang siyang isang nilalang na napadpad sa mundo ko. Parang may kwento siya. Isang kwento na hindi niya masabi. At sa hindi ko maintindihang rason, naramdaman ko na gusto kong malaman yon. Hindi dahil sa curiosity lang, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim pa roon. Habang nakaupo ako sa gilid ng ilog at nakatingin sa kanya, unti-unti kong tinanggap ang isang katotohanan. Hindi na ako basta natatakot sa kanya. At hindi na rin siyang basta isang misteryo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kaming nagiging familiar sa isa't isa. At kahit wala kaming salita, malinaw sa akin na may namamagitan na sa pagitan namin. Isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. At pakiramdam ko, hindi na ito basta titigil lang sa ganito. Habang tumatagal ang mga araw na nagkikita kami sa ilog, mas lalo kong napapansin na hindi na lang basta pagmamasid ang nangyayari sa pagitan namin. May mga sandali na parang may gusto siyang iparating pero hindi niya magawa. At sa bawat pagkakataon na ganun ang pakiramdam ko, mas lalo akong nagiging determinado na maintindihan siya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero dumating ang punto na hindi na ako natatakot na manatili kahit mas tumatagal ang oras ko sa ilog. Kahit dumidilim na ang paligid, hindi ako agad umaalis. At siya rin, hindi na basta nawawala. Parang pareho kaming may inaantay sa isa't isa. Isang hapon, habang nakaupo ako sa gilid ng ilog, napansin kong mas maaga siyang lumabas kaysa dati. Hindi na siya nagtatago ng matagal. Diretso na siyang nagpapakita, pero nananatili pa rin ang distansya. Hindi siya lumalapit ng sobra,
pero hindi rin siya umatras. Nakatingin lang siya sa akin at ako naman ay nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon, may kakaibang lakas ng loob ang pumasok sa akin. Hindi ko na gustong manatili sa ganitong sitwasyon na puro tinginan lang. Gusto kong subukan kung hanggang saan ang kaya naming gawin. Dahan-dahan akong tumayo mula sa kinauupuan ko. Napansin ko ang bahagyang paggalaw niya. Hindi siya umatras, pero parang naging alerto siya. Para bang handa siyang gumalaw anumang oras. Hindi ako lagmadali. Isang hakbang lang ang ginawa ko pasulong. Tumigil ako. Hindi ako lumapit pa. Hinintay ko kung ano ang magiging reaksyon niya. Ilang segundo ang lumipas at hindi siya umatras. Sa halip, nanatili lang siya sa pwesto niya nakatingin sa akin. Isa pang hakbang. Mas ramdam ko na ang presensyo niya ngayon. Mas malinaw ko na siyang nakikita. At kahit ganon, hindi pa rin ako nakakaramdam ng panganib. Pero bago pa ako makalapit ng husto, bigla siyang gumalaw. Hindi siya umatake. Hindi rin siya lumapit. Sa halip, bahagya siyang umatras saka tumingin sa isang direksyon sa loob ng kagubatan. Parang may narinig siya na hindi ko narinig. Napahinto ako. Sinundan ko ng tingin ng direksyon na tinignan niya pero wala akong makita. Pagbalik ko ng tingin sa kanya, napansin kong iba na ang itsura niya. Hindi na siya kalmado tulad kanina. Parang may tensyon sa katawan niya. Parang may iniiwasan siya. Doon ko unang naramdaman na may mas malalim na dahilan kung bakit siya naroon. Hindi siya basta nakamasid lang. Parang may tinatakbuhan siya. Hindi ako gumalaw. Hinayaan ko lang siyang magdesisyon kung ano ang gagawin niya. At pagkatapos ng ilang segundo, unti-unti siyang umatras papasok sa kagubatan. Hindi siya agad nawala. Bago siya tuluyang mawala sa paningin ko, muli siyang tumingin sa akin. At sa pagkakataong iyon, mas malinaw ko nang nakita ang nasa mata niya. Hindi lang lungkot, kundi pag-aalala. Para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang nawala. Hindi ako agad umalis, nanatili ako sa kinatatayuan ko, pilit iniintindi ang nangyari. Hindi iyon katulad ng mga nakaraang araw. Iba ang kilos niya, parang may nangyaring hindi ko alam. Habang pauwi ako, hindi ko na mapigilan ang sarili ko na makinig sa usapan ng mga matatanda sa baryo. Madalas silang nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyayari sa paligid, mga hayop, mga kakaibang pangyayari sa gubat, at kung minsan, mga kwento ng engkanto. Habang nakaupo ako malapit sa kanila, narinig ko ang isang usapan na biglang nagpabigat sa dibdib ko. May balak daw ng ilang kalalakihan sa baryo na maghanap ng kakaibang nilalang sa kagubatan. May mga nagsasabing may nakakita raw ng isang tikbalang sa malapit sa ilog at dahil sa takot at kuryosidad, gusto nilang hulihin o paalisin ito. Hindi ako agad makasalita. Parang biglang naging malinaw ang lahat. Yung reaksyon niya kahapon, yung pagtingin niya sa kagubatan, yung pag-aalala sa mga mata niya. Hindi siya natatakot sa akin, natatakot siya sa ibang tao. At sa sandaling iyon, may isang bagay akong naramdaman na hindi ko inaasahan. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Hindi ko na siya kayang ituring na basta nilalang lang sa gubat dahil sa lahat ng nangyari, malinaw sa akin na hindi siya ang panganib. Kami ang panganib para sa kanya. At habang nakaupo ako doon, nakikinig sa plano ng mga tao sa baryo, unti-unti kong napagtatanto na hindi na ako pwedeng manatiling tahimik. Kailangan kong gumawa ng desisyon dahil sa pagkakataong ito, hindi na ito tungkol sa takot o kuryosidad, kundi tungkol sa kung ano ang pipiliin kong gawin sa katotohanang alam ko na ngayon. Buong gabi akong hindi mapakali matapos kong marinig ang plano ng mga tao sa baryo. Habang nakahiga ako, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga narinig ko. Ang balak nilang hanapin, hulihin o itaboy ang tikbalang na nakita raw sa gubat. Alam ko kung sino ang tinutukoy nila. At sa unang pagkakataon, hindi natakot ang nangingibabaw sa nararamdaman ko, kundi pag-aalala. Hindi ko na kayang manatiling tahimik. Hindi ko kayang magpanggap na wala akong alam habang may posibilidad na mapahamak siya. Kinabukasan, mas maaga akong pumunta sa ilog. Hindi ko na hinintay ang hapon. Kailangan ko siyang makita.
Kailangan ko siyang balaan. Mabilis ang lakad ko. Halos hindi ko na napapansin ang paligid. Ang isip ko ay nakatuon lang sa iisang bagay. Kailangan niyang malaman ang nangyayari. Kahit hindi kami nag-uusap, kahit hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, umaasa akong kahit papaano ay maiintindihan niya. Pagdating ko sa ilog, agad kong naramdaman ang kakaibang katahimikan. Mas mabigat kaysa dati. Parang may tensyon na bumabalot sa buong lugar. Huminto ako sa gilid ng tubig. Hinahabol ang hininga ko. Tumingin ako sa paligid. Hinahanap siya. Ilang segundo ang lumipas. Wala. Hindi siya agad nagpakita tulad ng dati. Mas lalo akong kinabahan. Lumapit ako sa tubig. Hindi na nag-atubili. Tumayo ako sa lugar kung saan madalas niya akong makita. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko habang nakatingin sa kagubatan. At pagkatapos ng ilang sandali, may gumalaw. Sa likod ng mga puno, unti-unti siyang lumabas. Pero iba siya ngayon. Hindi tulad ng dati na kalmado ang kilos niya. Ngayon, ramdam ko ang pag-iingat sa bawat galaw niya. Mas alerto siya, mas tense. Pagkakita niya sa akin, tumigil siya. Hindi siya lumapit. Sa halip, nanatili lang siya sa distansya, nakatingin ng diretsyo sa akin. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero alam kong kailangan kong subukan. Bahagya akong lumapit, hindi masyadong mabilis. Sapat lang para mapansin niya ang intensyon ko. Hindi ako kalaban. Iyon ang pilit kong ipinaparamdam. Pero sa pagkakataong iyon, hindi siya gumalaw pasulong. Sa halip, parang mas lalo siyang naging maingat. Doon ko naramdaman na alam na niya. Hindi ko alam kung paano pero parang nararamdaman na niya ang panganib. Pinilit kong mag-isip ng paraan para iparating ang gusto kong sabihin. Dahan-dahan kong itinuro ang direksyon ng baryo, saka ang kagubatan, saka ako mismo. Hindi malinaw ang ginagawa ko pero umaasa akong may kahit koonting maiintindihan niya. Ilang segundo siyang nakatingin sa akin, parang sinusuri ang bawat galaw ko. At pagkatapos, nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Bahagya siyang umatras. Hindi dahil natatakot siya sa akin, kundi parang nagdesisyon siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. At doon ko naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang may paparating na panganib at mukhang handa na siyang umalis. Nahagpit ang dibdib ko. Hindi iyon ang gusto kong mangyari. Hindi ko siya gustong mawala ng ganun na lang. Hindi matapos ang lahat ng nangyari sa pagitan namin. Hindi matapos ang koneksyon na unti-unting nabuo. Gusto kong pigilan siya, pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko rin alam kung may karapatan ba ako. Nanatili lang ako sa kinatatayuan ko habang unti-unti siyang lumalayo. Bago siya tuluyang mawala, muli siyang tumingin sa akin. At sa pagkakataong iyon, malinaw ko nang nakita ang laman ng mga mata niya. Hindi lang lungkot, kundi pasasalamat. Parang naiintindihan niya ang intensyon ko. Parang alam niya na sinubukan ko. At pagkatapos noon, tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Hindi ako agad gumalaw. Parang may kung anong nawala sa akin sa sandaling iyon. Tahimik ang ilog, pero hindi na iyon ang kapayapaan na nakasanayan ko. May kulang na. Habang nakatayo ako doon, unti-unti kong tinanggap ang isang bagay na mahirap tanggapin. Maaaring iyon na ang huling beses na makikita ko siya. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako umalis agad. Nanatili ako sa ilog hanggang sa magsimulang dumilim. Umaasa na baka bumalik siya. Umaasa na baka nagkamali lang ako. Pero habang lalong dumidilim ang paligid, mas lalo kong naramdaman ang katotohanan. Wala na siya. At sa unang pagkakataon simula nang nagsimula ang lahat, naramdaman ko ang katahimikan ng ilog na hindi na nagbibigay ng kapayapaan, kundi isang paalala na may mga bagay sa mundo na kahit sandali mong mahawakan, darating ang oras na kailangan mo ring itong bitawan. At sa sandaling iyon, hindi ko pa alam kung matatanggap ko ba iyon. Kinabukasan, bumalik ako sa ilog ng mas maaga kaysa dati.
Dalang pag-asang baka mali lang ako, baka nandun pa rin siya at nagtatago lang. Pero habang papalapit ako, ramdam ko agad ang kakaibang pagbabago sa paligid. Hindi na iyon yung tahimik na pamilyar sa akin. May halong tensyon, parang may gumagalaw sa gubat na hindi ko nakikita. Pagdating ko sa pampang, napansin ko agad ang mga bakas sa lupa. Hindi iyon yung mga simpleng yapak ng hayop. Mas mabigat, mas malalaki, at may halo ring bakas ng paa ng tao. Napahinto ako. Hindi ko na kailangang mag-isip pa ng matagal. Dumating na sila. Napahigpit ang dibdib ko. Mabilis kong sinundan ng mga bakas kahit alam kong mapanganib. Hindi ko na kayang umatras ngayon. Hindi ko kayang magpanggap na wala akong alam habang alam kong may nangyayaring ganito. Habang papasok ako sa mas makapal na bahagi ng kagubatan, mas lalo kong naririnig ang mga boses. Mga lalaking pamilyar sa baryo. May halong kaba at excitement sa tono nila. Parang naghahanap sila ng isang bagay na hindi nila lubos na naiintindihan. Nagtago ako sa likod ng mga puno, maingat sa bawat galaw. Hindi ako pwedeng makita. Hindi ko alam kung anong gagawin nila kapag nalaman nilang alam ko ang tungkol sa tikbalang. Mula sa kinatatayuan ko, nakita ko sila. May hamak na mga ilaw, may dalang mga gamit na parang panghuli. Nakatingin sila sa paligid, sinusuri ang bawat galaw ng gubat. At sa paraan ng kilos nila, malinaw na hindi sila titigil hanggat hindi nila nahahanap ang hinahanap nila. Bigla akong nakaramdam ng takot, pero hindi para sa sarili ko, para sa kanya. Pinilit kong maghanap ng kahit anong senyales na nandun pa siya. Nakatingin ako sa bawat sulok, sa bawat anino, umaasang makikita ko siya bago pa sila. Ilang minuto ang lumipas na parang napakahaba hanggang sa may narinig akong kaluskos mula sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Napalingon ang mga lalaki at doon ko siya nakita. Sandali lang, isang sulyap, pero sapat na iyon para makilala ko siya. Nandun siya at nakita rin siya ng mga tao. Biglang nagkaroon ng sigawan, nagmadali silang sumunod sa direksyon niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas ako sa pinagtataguan ko at sumigaw kahit alam kong delikado. Hindi ko alam kung narinig niya ako, pero sa sandaling iyon, lumingon siya. Nagtagpo ang mga mata namin at sa pagkakataong iyon, mas malinaw ko pang nakita ang laman ng tingin niya. Hindi galit, hindi takot, kundi pag-aalala. Para sa akin, parang sinasabi niya na huwag akong lumapit, na huwag akong sumunod, na mas mapapahamak ako kung magpapatuloy ako. Napahinto ako sa kinatatayuan ko. Sa likod ko, naririnig ko ang mga yabag ng mga taong humahabol sa kanya. Sa harap ko, siya, unti-unting umaatras papalayo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung susunod ba ako at ipipilit na tulungan siya o mananatili ako at hayaan siyang umalis para sa kaligtasan naming dalawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon. Kung pipiliin kong sumunod, maaaring madamay ako, maaaring malaman ng mga tao ang tungkol sa amin, at kapag nangyari iyon, hindi lang siya ang mapapahamak. Ako rin, at ang mga taong mahalaga sa akin. Pero kung pipiliin kong manatili, alam kong mawawala siya ng tuluyan. Hindi ko na siya makikita ulit at ang lahat ng nabuo sa pagitan namin, matatapos na lang ng ganun. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong pinapakalma ang sarili ko. Hindi ko kailangang magdesisyon base sa emosyon lang. Kailangan kong isipin kung ano ang tama. Muli siyang tumingin sa akin at sa pagkakataong iyon, parang may malinaw na mensahe sa mga mata niya. Huwag! Hindi ko alam kung bakit, pero naintindihan ko iyon. Hindi niya kailangan na iligtas ko siya. Kailangan niya lang na hindi ako madamay. Dahan-dahan akong umatras. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya hanggang sa unti-unti siyang nawala sa paningin ko, kasabay ng paglayo ng mamataong humahabol. Tahimik akong nanatili sa gitna ng kagubatan. Pinilit kong pinipigilan ang sarili ko na sumunod. Hanggang sa mawala ng tuluyan ng mga tunog, hanggang sa wala na akong marinig kunti ang hangin at ang sarili kong paghinga. Sa sandaling iyon, alam kong nagdesisyon na ako. Pinili kong manatili.
Pinili kong hayaan siyang umalis, hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil iyon ang tanging paraan para maprotektahan siya. At habang naglalakad ako pauwi, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Dahil kahit alam kong iyon ang tamang desisyon, hindi nito binawasan ng sakit. Sa halip, mas lalo ko lang naramdaman kung gaano siya kahalaga sa akin at kung gaano kahirap tanggapin na minsan ang pinakamahirap na desisyon ay yung pagpili na bitawan ng isang bagay na gusto mong panatilihin. Pagkatapos ng nangyari sa gubat, hindi na ako agad bumalik sa ilog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyong ginawa ko. Alam kong iyon ang tama, pero hindi ibig sabihin ay madali itong tanggapin. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko ay may bahagi ng routine ko na nawala, isang bagay na hindi ko na maibabalik. Sinubukan kong bumalik sa dati kong gawain, tumulong sa bahay, makisama sa mga tao sa baryo, ngumiti kapag kinakausap ako. Pero kahit anong pilit kong maging normal, may bahagi sa akin na laging bumabalik sa alaala ng ilog at sa nilalang na minsang naging bahagi ng araw-araw ko. Lumipas ang ilang araw bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik. Hindi ko iyon pinlano. Isang hapon habang naglalakad ako malapit sa daan papunta sa ilog, napahinto ako. Tumingin ako sa direksyon ng kagubatan at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nagpatuloy ang mga paa ko. Mas mabagal ang lakad ko ngayon, hindi tulad ng dati na puno ng inaasahan. Ngayon ay may halong pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung anong makikita ko o kung may makikita pa ba ako. Pagdating ko sa ilog, huminto ako sa gilid. Tahimik pa rin ang lugar, parang walang nagbago. Ang tubig ay malinaw pa rin, ang hangin ay malamig pa rin, at ang mga puno ay tahimik na nakatayo sa paligid. Pero para sa akin, iba na ang lahat. Dahan-dahan akong umupo sa dati kong pwesto. Hindi ako bumaba sa tubig, hindi ako gumalaw ng matagal. Nakatingin lang ako sa agos ng ilog. Hinahayaan kong bumalik ang lahat ng alaala. Yung mga unang araw na pakiramdam ko ay may nakatingin. Yung takot na hindi ko maipaliwanag. Yung unang beses ko siyang nakita. At yung mga sumunod na araw na unti-unti kaming nasanay sa presensya ng isa't isa. Lahat ng iyon parang isang panaginip na mahirap paniwalaan. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kagubatan. Hindi ko inaasahan na makikita ko pa siya. Hindi ko rin pinipilit. Pero sa kabila ng lahat, may maliit na bahagi sa akin na umaasa pa rin. Ilang minuto ang lumipas. Tahimik, walang kaluskos, walang presensya. Sa pagkakataong iyon, unti-unti kong tinanggap ang katotohanan. Wala na siya. At marahil, hindi na siya babalik. Hindi ko alam kung nakaligtas siya sa mga taong humahabol sa kanya. Hindi ko alam kung nakahanap siya ng ibang lugar kung saan siya magiging ligtas. Pero pinili kong maniwala na oo. Dahil yon ang taming paraan para maging payapa ang isip ko. Habang nakaupo ako roon, napansin ko ang isang bagay sa gilid ng ilog. Isang bahagyang bakas sa lupa. Hindi yun bago, pero malinaw na hindi yun gawa ng tao. Mas mabigat, mas malalim. Napahinto ako. Dahan-dahan akong lumapit, sinuri ang bakas. Hindi ko hinawakan pero sapat na ang makita ko iyon para maramdaman ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi siya tuluyang nawala. Maaaring umalis siya. Maaaring pinili niyang lumayo. Pero sa kahit anong dahilan, alam kong naging totoo ang lahat. At sa simpleng bakas na iyon, parang may naiwan siyang paalala na minsan, kahit hindi na kayo magkita ulit, hindi ibig sabihin ay nawala na ang koneksyon na nabuo. Tahimik akong ngumiti habang nakatingin sa lupa. Saka ako tumayo. Hindi na ako naghintay pa. Hindi ko na kailangan. Habang naglalakad ako pauwi, mas magaan ang pakiramdam ko kumpara sa mga nakaraang araw. Hindi dahil nakalimutan ko ang lahat, kundi dahil natutunan kong tanggapin. May mga bagay sa mundo na hindi natin kailangang ipaglaban o hawakan ng mahigpit. May mga pagkakataon na ang pinakatamang gawin ay hayaan silang umahis. At sa paglalakad ko palayo sa ilog, dala ko ang isang bagay na hindi ko inaasahang makukuha mula sa lahat ng nangyari. Pag-unawa.
na hindi lahat ng nilalang na hindi natin kilala ay dapat katakutan. Na may mga kwento sa paligid natin na hindi nakikita ng karamihan, pero totoo para sa iilan. At higit sa lahat, na may mga koneksyon na kahit sandali lang, kayang baguhin ang paraan ng pagtingin natin sa mundo. Hindi ko na siya muling nakita. Pero sa tuwing dumadaan ako sa ilog, hindi na ako nakakaramdam ng takot. Sa halip, may kakaibang kapayapaan. At sa bawat agos ng tubig, para bang may tahimik na paalala. Na minsan, sa pinakasimpleng lugar, may mga kwentong hindi mo inaasahang mararanasan. At ako, isa ako sa mga taong nakaranas nun. At kahit hindi ako paniwalaan ng iba, sapat na sa akin na alam kong totoo iyon.